Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. Ayun guys, sa mga bago lamang sa aking channel, please don't forget to give a like and subscribe and please do comment, okay? With cautious, with respect, okay? So yun na nga guys, what is my topic for the day? I think that because I got the time, I got a few time to do shooting like this. Okay, maaga ako nakaligo, naka-asikaso ng sarili ko. Ayan, kaya sabi ko bago ako pumunta sa trabaho ay mag-share ako ng istorya na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Okay? And the topic that I would love to share today is lahat ba ng mga pumupunta sa Raffy Tulfo in Action ay natutulungan? Okay. So, eto guys, nakarang araw ay kakwentuhan ko yung friend ko dito sa kapitbahay ko. Doon ako sa bahay nila, nakikikain ako. Pag sundo ko ng anak ko, ayun, I got a few time to chika-chika. Ayun nga, nagkakwentuhan kami na siya daw, yung kapatid niya na napakatigas ng ulo noon, ay hindi nasaway, sumama sa mga kaibigan I think, tapos pumunta daw ng Saudi, okay? And then, pagdating sa Saudi, yung kapatid niya ay dimalas na nakakuha ng mga amo na hindi okay. Kumbaga, pinaglilipat-lipat ng employer, and then it happened na minsan daw isang araw kinulong yung kapatid niya, at buti na lang may hawak na cellphone yung kapatid niya, umiiyak na tumatawag. And, according to my friend, kahit wala siyang alam sa Makati, nakapunta siya kung saan-saan, then nagpunta siya sa POEA, tapos ayun nga, sabi na pumunta kayo sa Raffy Tulfo in Action para mas mabilis. Okay, unfortunately, natulungan sila ng Raffy Tulfo in Action. And to those kababayan natin na may same problema na inaapit, ilapit nyo guys, kung mga kamag-anak nyo, ilapit nyo, okay? Pero the question is, di ba ang tanong ko is, lahat ba na lumalapit ay natutulungan, okay? So, this is based on our personal experience way back 2022, okay? Me and my sister went to Raffy Tulfo Action Center along Quezon Ave. That was during pandemic time pa. And, our concern is about, para you have an idea, okay? Our concern is about my mom, na dating pensyonada, at nang pumutok ang pandemic is natanggalan ng pensyon. It already runs 1-2 years, but hindi pa na ibabalik, and we went to Raffy Tulfo in Action. And ayun na nga, ang story is this. Nag-usap kami nagpila kami dun, yan haba ng pila eh. We went there around 6 AM I think. Ang dami ng tao. Tapos si ate ko galing pa sa probinsya sa Bicol. She would love to help my mom and also me to settle the problem na maibalik nga yung pension. Kasi nawala nga yung pension ng mama ko way back 2020 na pumutok yung pandemic. Tinigil na hold yung pera na nasa ATM ng mama ko na hold. At ang daming pabalik-balik yung sister ko sa Legazpi, sa tawag nito sa PNP sa Legazpi, Sorsogon din, hindi naman daw inasikaso, mga ganun. So, we decided na, para mapadali, to talk to someone in Raffy Tulfo in Action. But the problem is, ano ba yung nangyari? Natulungan ba kami o hindi? So, yun. Pumila kami doon, napakainit. May libreng kape doon, tapos may biskwit kung hindi ako nagkakamali. Tapos narami ako, dahil natural sa akin na chikadora. May mga naging kaibigan ako na, may naging kakakwento na OFW, they're kind. They have so many problem din na in-interview ko yung mga nakapila doon, chika-chika. And then yung time na tinawag na yung sa concern namin, mga 3 o'clock na in the afternoon. Imagine that, 6 AM in the morning, 3 o'clock na natawag. Hindi ako kasama sa umakyat kasi sabi ng ate ko, siya yung akyat, siya yung makikipag-usap. So sige, I said yes. Okay, go. Ako naman, tiwala sa ate ko na she can have a good, alam mo na yun, makakuha siya ng support about our concern. But when she came down, kasi sinarang ako ng gwardiya sabi ng gwardiya, isa lang po ma'am yung pwedeng pumasok doon sa So okay, so my sister, it's my sister. Pagdating ng ate ko, malungkot yung ate ko. Ang sabi daw sa kanya ng staff na nakausap,
ay hindi daw kami matutulungan kasi parang internal na daw yun na problema. Bakit magiging internal? It's about the government, di ba? It's my mom. And then, sige, okay lang. Wala na, anong gagawa namin? Okay, sabi nga ng ate ko yung isang katabi niya na it looks so, you know, parang sinisigaw-sigawan nga daw ng isang staff. Ha? Yun yung kwento ng ate. Actually, my sister did not love the issue about this na ichika ko sa inyo. This is way back 2022. Kasi nagiging hot issue ngayon ng Raffy Tulfo in action, di ba? So, this is just to remind each one of you na pumunta kayo doon na meron kayong backup talaga. Kasi, hindi po lahat natutulungan. May isa nga doon na nasagasaan yata yung anak niya. Tapos, parang hindi naman siya nakakuha ng support kasi parang yung staff na nakausap niya, ewan ko kung ano nangyari. Sabi ko nga sa sarili ko, kung ako kaya yung nakipag-usap sa staff, baka kasi ako, I would love to talk to, attorney Tungol, di ba? Gusto ko kasi it's a legal issue about our concern. Na 5 taon na nagpe-pension yung mama ko nung pandemic tinigil, and until now. Okay? So, syempre may anak ako that time. Pinapunta lang namin dito sa bahay yung pamangkin kong isa para bantayan yung anak ko. Para samahan ko din yung ate ko. So, yun nga. So, hindi kami doon. So, sabi ko nga sa ate ko, so, punta na tayo sa Krame. Sabi ko, i-check na natin kung ano ba talaga yung issue. So, yun. Sabi sa Krame, hindi na daw makaka-pension si mama ko, kasi ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. And they're challenging us to give us the proof that ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit kami? Dapat kayo, di ba? Kayo yung nasa posisyon, bakit? Yung mga record ng father ko na namatay, wala sa system nyo. Di ba? So, I don't know. Buti nga naalala ko to kasi I would have to chat my sister to follow up about this again. Although binigyan na kami sa Krame na hindi na daw makaka-pension si mama ko, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero sabi ng uncle ko na retired Marines, imposible na walang ganyan na hinahanap nila kasi bakit nakapag file yung father mo sa GSIS and kapag loan pa nga, it's one of the requirement para mabigyan. Imposible na wala sila, okay? So, ewan ko, ito kasi, nang namatay kasi yung father ko way back 2014, ako at yung ate ko ang naglakad ng transfer of pension sa mama ko. And wala namang nagka-pension ni mama ko after 8 months, I think. Naka-pension. Tapos yung pandemic lang tinigil nila. So, yun yung story kung bakit kami lumapit. And until now, dahil nga, that time na lumapit din kami is may cancer yung pamangkin ko. Merong colon cancer. So, sabi ko nga sa ate ko, sige, anuin natin to kasi makatulong to. Kasi napakahirap ng panahon na yun eh. Diba, pandemic. From province, hindi ka makapunta talaga sa Manila kasi daming restrictions. And ayun nga yung pamangkin ko, namatay siya way back 2022 November. And so, ang daming challenges na dumating. At yan, hindi na nga nakabalik yan na pension ng mama ko. Until now, she's no longer enjoying the pension na dapat ini-enjoy niya eh. Diba? So, yun lamang guys. So, kung may similar case kayo na ganyan sa akin, I think best is to lapit na lang sa abogado. Yung sinasabi ko naman sa mga sister ko, lapit na lang tayo sa abogado na magsabi ba kung ano talaga yung gagawin. May nakausap akong, kasi that time, nung pinawasikaso ng ate ko, may isang taga-Krame na nagbigay siya ng number. Sabi, ito, lapit na ganyan-ganyan. Tapos yung sa number na yun, sinasabi na, parang alam mo yun, parang under the table, I don't know. Sabi ko baka mga alam mo na, mga, ewan ko dyan sa Krame kung anong mangyari. May binigay yung isang pulis doon na ito yung kontakin mo, ganyan makakatulong sa inyo. Naka-final na pala na hindi na daw makapension, bakit namin kukontakin? Tapos sabi daw ng isang pulis doon na pag hindi nyo inasikaso yan, baka makasuhan. Bakit kayo makakasuhan? Wala kaming alam dyan, basta kami nang namatay ang father namin na nagpe-pension is nilapit namin yung issue. Nilapit namin sa Krame yung transfer of pension at after 8 months napapension yung mother ko. Diba? At natigil ng pandemic. At bilang anak, syempre, na may pagmalasakit sa magulang, we would love to help our mom para maibalik yung pension, okay? So, yun lamang guys. So, siguro nakatiming lang kami sa Raffy Tulfo in action ng isang staff na hindi niya ramdam yung concern namin. Diba? And I don't know kung paano din yung naging approach ng ate ko. Sabi ko nga, kung ako kaya yung nakipag-usap, kasi ako naman kasi pag nakikipag-usap ako,
gusto ko i-win yung friendship ng kausap ko at the same time para makuha ko din yung support, okay? Medyo gaily ako and I don't know if the same thing would happen if ako yung nakipag-usap. Pero si ate ko, kasi negosyante, medyo stress din galing sa Bicol. Hindi ko alam kung paano yung sistema ng pakikipag-usap niya. So, sabi niya, yaman mo na yung be, okay lang, okay lang. So, sige, we went to Krame, get the papeles galing sa Krame, na sabi nila, hindi na makakapensyon yung mama ko. Talk to the many police officers there. So, yun, so let it be. But it's not yet over. Kasi nga, naalala ko, i-chat ko yung ate ko, nasabi ng uncle ko, imposible na hindi nila na wala silang ganon. Kasi nga, nagamit yun ng father mo nang nag-loan siya sa Upslide ba? Upslide, if I'm not mistaken. Or GSIS. Okay, so bye guys. I hope may konting kayo na natutunan. Kasi kamukha ng friend ko from Leyte, she would have to visit here kasi pupunta daw kay Rafi Tulfo. Sabi ko, double check mo kasi baka mamaya makachamba ka din ng mga staff na hindi masyadong empathic. Sayang ng takbo mo, okay? Bye and thanks for watching. God bless.